Hello sa inyo, sa mga followers ko diyan. Ay ko-continue natin actually sa may 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Yan. After na love is patient, sunod naman is love is kind. Now, how do God show His love na may kindness? Napili kong story is yung kay Jonah, kung kilala niyo siya, yung kinain ng isda. Tapos nag-stay siya sa tiyan ng isda for 3 days. Kumbaga, to summarize that story, pwede siyang basahin sa Bible. Nasa Jonah siya, Book of Jonah. Ayan. Ang nangyari is inutusan ng Diyos yung prophet niya, named Jonah, pumunta sa isang city, great city called Nineveh, na i-preach niya kasi sabi niya, ano, nakarating na sa akin na sobrang sama na nila, sobrang wicked, sobrang evil na nila. So pumunta ka doon. Ngayon, itong si Jonah, ayaw niya sumunod. Ang ginawa niya, pumunta siya sa ibang lugar, sa Tarshish. Yan. Tapos pagsakay niya ng barko, nagkaroon ng storm. To cut the story short, nalaman nila na itong si Jonah tumatakbo sa Diyos, yung mga crew dun sa barko. Tapos tinapon nila kasi sabi niya, tapon niyo na ako kasi para tumigil yung storm kasi nga ako may kasalanan, parang gano'n. Then, ayun nga, kinain siya ng isda, stay siya sa tiyan ng isda for 3 days at nag-pray siya. After nun, inutusan na ng Diyos yung isda na iluwa siya sa lupa. Then, ayun, siguro naglakad pa siya papuntang Nineveh. Then after that, pagdating niya sa Nineveh, ano, sinabihan siya ng Diyos na in 40 days, sisirain niya yung Nineveh. Tapos nung sinabi niya yun, pinroclaim niya yun sa mga tao, sumunod siya. Itong mga taong 'to, kasi yung Nineveh, hindi sila naniniwala sa Diyos. Hindi sila Jew, hindi sila Israelita. Kumbaga, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, ganyan. Pero nung narinig nila yun, sabi nung hari, nag-proclaim siya, "Magfa-fasting tayong lahat." Yan. Maglalagay din tayo ng sako to show our reverence, parang to show our humility, para humble heart. To humble ourselves, to turn from our wicked ways. Ayan, ganun yung ginawa nila. Kahit hayop actually, hindi nila hinayaan kumain. Hindi makakawalan yung hayop. Pero ayun, gano'n na lang yung thinking na sana makita tayo ng Diyos at ano, maawa siya sa atin, hindi sirain yung Nineveh. So, actually, naging successful yung pagfa-fast nila kasi maawain yung Diyos, 'di ba? Na kahit sobrang sama mo na, may gagawin yung Diyos, may papadala yung Diyos, ire-rebuke ka niya para tumalikod ka dun sa ginagawa mo at bumalik ka sa Kanya. Kasi nga ayaw na ayaw ka niyang masira kasi kung gusto niyang masira yung mga taong yun, hindi niya pinadala si Jonah, 'di ba? Hindi niya hinayaan papuntahin yung propeta niya, pero sobrang mahabagin ng Diyos. Gusto niya mag-repent, gusto niya bigyan ng chance. And actually medyo intriguing yung story na 'to kasi si Jonah na mismong tinawag niya, ayaw niyang maligtas yung mga taong yun kasi masasama sila. Kumbaga sa thinking niya, hindi dapat gunawin na 'to ng Diyos. Pero sabi niya sa Diyos, alam ko kasi ano ka, mapagmahal ka. Yan, alam ko iiwas mo sila sa calamity, slow in anger, abounding in love, ganyan. Kaya nga ayokong pumunta dito kasi 'di ba sa kanya gusto niya masira yung mga taong masasama. Kaya kung aasa tayo sa mga tao, ganyan, kung nagkamali ka, kapatid, kung nagkamali ka, ako naman magsasabi sa'yo, huwag kang umasa sa tao. Most of the time, 'di ba, iko-condemn ka ng tao, pero God does not do that. God will not condemn you, but He will rebuke you. Kasi sabi sa Revelations 3 verse 9, "Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent." Sinabi ni Jesus yun. Kasi ayaw niya, dumire-diretso ka pababa, bumulusa ka pababa, at wala ka nang gagawin, di ba? Kasi He doesn't want you to perish, kagaya ng sa patience, di ba? Yung verse doon. Kaya, kapatid, yung kindness ng Diyos, tanggapin mo. Inaantay ka, di ba? Patient siya. Ngayon, kind na. Ngayon, kahit ano pa yung ginawa mong mali. Ako na magsabi, sabi na nga ng Bible actually, hindi mo na kailangan sabihin sa'yo, that God will accept you. Ang gusto lang niya, tumalikod ka dun sa ginagawa mo ngayon. Kaya kapatid, ah, pray ka. Pray that God search your heart, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, kung nagiging rebellious ka, mga magulang mo, sa mismong Diyos, sa church, sa mga kaibigan mo, ganyan. Or kung ikaw mismo hindi mo kilala yung Diyos, at alam mo na mali na yung mga ginagawa mo, pray. Kung gusto mo mag-fasting, it's good.
Pero ang gusto lang ng Diyos actually is lumapit ka sa Kanya. Humble your heart without pride, maging, di ba? Have humility in coming to Him na you've done enough. It's time for you to go back. Kaya bumalik na tayo. Bumalik tayo sa Diyos na tunay na nagmamahal. Huwag mo asahan yung mga tao kung anong mga sinasabi nila, kung nako-condemn ka or anything. Kung pakinggan ang sinasabi ng Diyos, bumalik ka lang. Sabi niya, be earnest and repent. Yun lang. After mo humingi ng tawad, do the right thing. Kaya kapatid, magtiwala ka sa Diyos na His love is very patient and His love is very, very kind. Hindi siya maitutulad sa tao. Kaya, balikan na. One prayer away lang yung Diyos. Just have the right heart. Okay? Have a blessed day.